No? Pero dahil hindi ako nakakulong, muntik na akong mabangga minsan. Pagbaba ko nahilo ako. Okay? Butin lang, hindi ako nabangga. Wasak sana yung jeep eh. Okay, so hindi ko pa naranasan ng 2 weeks. Si Ora, nakapag 2 weeks na po yan. Sa Lumang Tipan, ang fasting po, normally, ay ginagawa dahil may kahilingan sa Diyos. Ulitin ko, hindi po ito exclusive ha. Meron po nagsabi na, magpa-fasting ako simula ngayon, hindi na ako magsa-soft drinks. Okay. Si Pastor Fred, isa din sa ganun eh. Meron po dito nag-fasting, tinanggal niya ang messenger account. Fasting daw yun sa kanya. Di ba? Meron dito nag-fasting, simula ngayon hindi na ako magkakain ng chips. Kasi yung pagkain ng chips, nakaka-chip po yun. Meron po na, hindi na ako, ang fasting ko, hindi na ako mag-games. Pero basically, ang fasting ay pagkain. Tigil muna sa pagkain. Ceasefire muna ang bibig. Hindi ka muna kakain na dahil yun po ang nakakalugod sa Panginoon. Una sa lahat, ito ay ginagawa. Ang fasting ko sa Lumang Tipan ay norm. It's a norm. Okay? Matthew chapter 6 verse 14, tingnan po natin. I hope I am hitting the right verse. Tuloy-tuloy po natin. For if ye forgive men their trespasses. Okay? For if ye forgive. So, ibig sabihin, if you forgive, kasi merong sometimes ayaw mo mag-forgive. So, hindi po lifestyle ang forgiveness. Di ba? Tuloy po natin verse 15. But if ye forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So mahalaga po magpatawad para magkaroon ka rin ng kapatawaran. Ang hindi po pala nagpapatawad, ay hindi rin napapatawad. Kasi yung hindi pagpapatawad ay kasalanan. Dahil may kasalanan ka, di ba, nang hindi pagpapatawad, may block ang Panginoon sa'yo. So communication is affected. Okay? Napakahalaga po ng pagpapatawad. Tuloy po natin verse 16. O, yan na po. Nakita niyo po yung word, if ye forgive. Ang halaga po ng forgiveness. Pero tingnan po natin ang kahalagahan ng fasting. Moreover, when ye fast, the word ginamit, magkaiba. If you forgive. Pangalawa, when ye fast. Ano pong kaibahan noon? Hindi po lifestyle ang forgiveness. Ang prayer should be a lifestyle. When ang ginamit. Nakita niyo kaibahan? If, kung ikaw ay magpapatawad. Pero sabi, whenever. Ibig sabihin, it is understood na ang fasting is a life practice. Okay? So, pinapaliwanag ko po lamang sa inyo ang kahalagahan ng fasting, the necessity of fasting, that is my introduction. So ngayon po, 2 point po ang ating sasabihin. Saan po ba nagkaroon ng idea ang fasting? Bakit po ba nagpa-fast ang tao? Sino po nagturo sa mga tao mag-fast? Palagay niyo. Ha? Bakit sa Lumang Tipan, uso na yan? Ha? Bakit kinakailangan mag-fasting? Bakit sa nakakatunan hindi na kapag nagpa-fast ka, ibibigay ng Lord ang kailangan mo? Sa Lumang Tipan. Sa Bagong Tipan po, nagbago na po ang fasting. Sa Garden of Eden. Okay. Okay, so ang idea po ng fasting generally is this. Are you ready for first point? The source of fasting. Ibig sabihin nun, the idea, saan nag-originate ang fasting. Ang idea ng fasting is, number 1, idea. Ito po ay ang pag-sacrifice ng something important. Again, fasting originated from the idea of giving up something very important
for the sake of something very much important. Greater when it comes to importance than normally, nag-iiba yung facial expression pag hindi kumakain. Kaya nga sabi sa Bible, pag mag-ayuno ka, fix up your face, huwag mong ipakita sa mga tao na nagugutom ka, sa pagkakita mo, okay. Kasi pag fasting talaga, meron siyang epekto sa mukha mo. Di ba? Yun na nga lang hindi ka pakainin, ang lungkot-lungkot mo na eh. Yung pa kayang isang araw na, 2 araw na. Di ba? So, it is giving up of something. Saan po galing yung pag-give up ng something or pag-sacrifice ng something for a greater thing? Galing po yan kay God. So, balikan po natin, ito po yung general concept niyan. Ang pagpunta ng Panginoon sa Kristo dito sa lupa has been a plan in eternity past, or plano na po yan ng unang panahon pa, na siya bababa rito. At ang pagbaba ni Kristo rito ay hindi po madali. Okay? Hindi po katulad ng aalis ka sa bahay, aalis ka ng Taguig, at lilipat ka sa magandang bahay sa Lancaster. Hindi ho yun. Madali ho yun para kay Lerma. Di ba? Ang pagpunta po ng lupa nang galing sa langit, hindi ho ganun kadali. Dahil iniwanan ni Jesus ang kanyang kalwalhatian. Hindi lang iniwan ang kanyang kalwalhatian, pumunta siya rito para magsakripisyo. That's the year of fasting. It is born out of love. Kaya ang fasting po ay gagawin mo yan out of love. Ito po yung udyok. It is an outflow of love from your heart to God. That i-set aside ko ang hindi pagkain. I just want to shout to God, Lord, I love you this much, hindi ako kakain ng 3 araw para sabihin sa iyo, mahal na mahal kita, I want to have bonding with you. Gusto kitang maka-fellowship. Hindi ako kakain, gusto lang kitang maka-fellowship. That's the source. It's born out of love. Meron pong isang babae na gutom na siya kakain. Kakain siya. Biglang may tumawag. Oy, Miss Joanna, mayroon kang letter dito. Ang taga ko nang hinihintay ng letter na yan. Galing sa kanyang minamahal na nasa malayo ng pangalan ni si Kevin. A love letter from Kevin. Excited na excited si Joanna, binuksan yung love letter. Inulit-ulit niyang basahin. Halos binememorize niya yung letter ni Kevin. 3 sentences lang kaya yun. Puro I love you. Sa kanyang pagbabasang paulit-ulit, binememorize niya at ini-imagine ang mukha ni Kevin na nagsasalitang I love you, mahal na mahal kita. Hindi niya na naranasan ng gutom at hindi na siya kumain hanggang hapon. Sinacrifice niya yung kanyang pagkain nang may kasiyahan dahil lang sa isang love letter na kanyang binasa. Pinangalanan ko po lamang Joanna at saka Kevin, yun po ay galing sa isang totoong kasaysayan, no? Na nabasa ko po nung una. Hindi ko lang makita yung pangalan kasi ang initial JP nakalagay doon. JP. Ang naisip ko baka si JP Morgan kasi nagtatrabaho si Angie kay JP Morgan So yun po ay totoong kwento yun, no? Nag-skip siya ng pagkain dahil na-excite siya doon sa pagbabasa. Ang fasting is not actually, yes, driven by love, but it's not just to give up something or sacrificially. It is driven by an excitement to fellowship with God that I will neglect eating just for the sake of my joy in the presence of the Lord. Make sense?
yung sayang pagkain, masarap na kakainin, okay? Ipagpapaliban kong kumain dahil mas masaya ako sa presensya ng Diyos. Of course, hindi ko yung pwedeng gawin ng matagal. Mamamatay naman ako. Pero ginagawa ko yon, sabi nga, when you fast, di ba? Sa New Testament, the source is love. Maliwanag po ba? Hindi ko kayo pwedeng piliting kumain ang mag-fasting. Hindi ko kayo pwedeng pilitin kung hindi naman pala kayo totoong nagmamahal kay God. Hello? Kaya po sabihin ko po sa inyo ngayon, ng fasting po ay born out of love for God. Kaya, sabihin ko po ito with love, isang insulto sa Diyos that there is something that you cannot give up. Having tasted the love of God, who left heaven, He left His glory, took upon His shoulders the sacrifices because He loves you. Ang design ng fasting, ha? Christ fasted. He gave up something very important just to be with you. Again, ulitin ko itong mga verses na ito, ha? Kasi ito po yung isang bagay na nag-motivate sa akin, for prayer and fasting. Number 1, in John chapter 14, verses 1 to 3, ito na po yung isa. Tingnan po nyo, ha? Tingnan po. 3 verses po ito. 3 verses lamang. Let not your heart be troubled. Believe also, you believe in God, believe also in me. In my Father's house, verse 2, are many mansions. If it were not so, I would not have told you, I go to prepare a place for you. Verse 13, this is the objective of Christ giving up glory, giving up heaven. Ito po yung dahilan bakit siya nag-sacrifice sa Calvary. Okay? Ano yun? Verse 3, if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, gusto niya makasama ka niya for eternity. Kaya hindi po ito para sa mga hindi Christians Kasi ang mga hindi Kristiyano, wala namang ganong klaseng desire. Blankong utak nila about that Blanko. Pero ang intention po ng Panginoon sa atin, mga kapatid, makasama ka niya na walang poknatan, na walang moment na lalayo ka. Gusto niya makasama ka niya walang hiwalayan for eternity. Kaya siya po ay nag-fasting. Iniwan niya, nag-sacrifice po siya, iniwan niya ang langit para lang makasama ka niya. Kung naintindihan mo to, gagawin mong lahat para makasama mo siya, magpe-prayer and fasting ka rin para lang maka-fellowship mo siya. Kasi nakatanggap ka ng pag-ibig niya, naintindihan mo ang pag-ibig niya, at re-responde ka lang din ng klase ng pag-ibig na katulad noon. Kung siya nagsakripisyo, magsasakripisyo ka rin. Kung hindi mo kaya magsakripisyo kay God, hindi mo naintindihan ang sakripisyong ginawa niya sa'yo. Blanko utak mo. Kaya ang Christianity, sacrifice is a lifestyle. Because Christ first sacrificed for us. Amen! Wala, mga Kristiyano, mahilig sa kumbinyente. Pag hindi na kumbinyente, ayaw na. Diba? Amen? Kumusta po kayo? Kumusta po inyong prayer and fasting? Pastor, mali, hindi. Ay, sorry. Prayer and feasting. Nakuha niyo po yung source ng fasting? Is a love of God. Doon po nagsimula po yan. No? Ang kanyang objective, makasama ka niya. Iniwan niya ang langit. Tayo, iiwanan lamang natin ang pagkain Iiwanan lang naman ang kasalanan Para siya makanig, hindi mo kayang gawin. Aba,
kababayan, ay huwag naman gayong. Okay, tingnan natin ha. Hebrews chapter 12 verse 2. Tingnan po natin ha. Ang fasting, hindi po ito pasakit. Do masakit. Tingnan mo sa verse 2 ha. Hebrews 12:2. Ba, mukhang sinabi mo, consuming fire ha. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Cross, ang sakripisyo, iniwan ng langit, ano yung joy na kanyang tinitingnan? Bilo ka, joy! Ang maligtas ka, kasama kanya! Oh! Yung kahalag kanya! Masaya siya na kanyang binitbit ang kanyang pasakit sa cross dahil nakatingin siya para maligtas ka, para makuha kanya, makasama kanya, to be with you for eternity. Wow! Wow! Haba ng book natin. You're so special. So gusto ko maintindihan po niyo mga kapatid yun kasi alam tayo mga Kristiyano, parang ang dami-dami natin mga bitbit, ayaw natin i-give up eh. Para pag ang hirap-hirap mag-give up ng ating mga pleasure sa mundo. Oh! Kaya kung tutuon po tayo sa pag-ibig natin sa Diyos, gagawin ko ang lahat, masunod ko lamang ang kalooban ng Panginoon. Dahil ginawa niya ang lahat para sa akin, na ako'y magkaroon hindi lamang ng buhay na walang hanggan, kundi ng masaganang buhay. Amen? Wow. 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 Kaya kung atin pong mapaglilimi-limihan ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay, wala pong complacent na Kristiyano. Walang Kristiyanong petiks ang kanyang buhay. Marubdob ang kanyang buhay para sa Panginoon. It's about love. Prayer and fasting is born out of love. Number 2, it's born out of glory. Ano po yung glory, mga kapatid? Yung makasama ka niya. The most, are all your eyes on me? Para kay Kristo, the greatest glory, Ernie, is to be with us. The greatest glory for Jesus is to have us with Him together. Okay, John 12:26. Maging sa paglilingkod. Ito, ang halaga po ng verse na to, malalim po itong verse na ito, John 12:26. If any man serve me, because love is serving. You cannot say you love God and you don't serve. Because the expression of love is serving. If any man serve me, let him follow me. And where I am, there shall also my... Kung nasaan ako, gusto ko nandun kayo. Okay? Okay po yung prayer nyo na, Lord, sana samahan mo ko sa mga gagawin ko. Okay ho yun eh, pero ang gusto ng Panginoon, samahan mo siya sa ginagawa niya. Gusto mo, sasamahan ka niya sa ginagawa mo, samahan ka niya sa mga lakad mo. Eh, kumusta naman yung lakad niya? Sumasama ka ba? Ang sabi ng Panginoon, gusto ko, kasi ang Diyos hanggang ngayon, nagbibuild ng church. Hindi po natatapos yan. Upon this rock, I will build my church. How long? Hanggat di siya dumadating, He is building up the church. And God wants you to build up His church together. Na kahit siya nagtatrabaho sa pag-build up ng church, gusto niya maka-fellowship ka niya. Ano? At ito po yung pinaka-final will niya. Glory. The most glorious thing with God is to have you with us. To have you with Him. Okay? John 17 verse 24. So this message is driven by my desire that we will understand prayer and fasting and that we will do it. Okay? We will understand that in my next point. Father, ito yung prayer niya. Father, I will that. This is my will. This is what I like. This is my desire. My intense desire, my strong desire, that they also, whom Thou hast given me, the believers, you and me,
Yung mga binigay mo sa akin ng mga mananampalataya ay sumaakin, makasama ko sila kung saan ako nanduroon. Ayaw ng Diyos na babaklas ka sa Kanya. Okay? Ayaw ng Diyos na babaklas sa Kanya. Bakit? That they may behold my glory. That we can share together the glory. So to be with God is the most glorious thing. And you know what is the most painful thing in God? Hebrews chapter 10, verse 38. Basahin po natin sabay-sabay mga kapatid. Now, the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Doon po sa mga lumayo sa Panginoon, hindi kaya time yun eh, hindi nagpa-fasting yun eh. Hindi na nga naglilingkod eh. May pleasure kaya si God sa kanila. Meron, wala. The source of fasting, the origin of fasting is driven out of love and glory. So, ibig sabihin po ng mga kapatid, kaya gusto makasama ang Panginoon at makaniig ng personal, because nothing in this life, nothing, no one, and nothing in this life satisfies you the way God's presence satisfies you. We are driven by our desire to be satisfied in the presence of God. And when we are most satisfied in God, He is most glorified in us. Woo! Anong pinakagusto niyong ginagawa sa buhay niyo? Sabi ko kanina sa aming devotion, if I will be given an opportunity and the chance to do one thing, the same as what David did, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. All the days of my life. I have many things to do. I can do many things. I have money to do anything. I have money to buy anything I want, but there's just one thing I want in my life. I want to be with God's presence. Wow. 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 Tayo po mga anak ng Diyos. Niligay po ng Panginoon sa atin yung damdamin para sa Kanya na walang pwede makapag-satisfy kundi Siya lang. Siya lang, wala. Kaya kung merong tao na satisfied ka sa life mo na walang Diyos at hindi ka nakikipag-fellowship sa Kanya, dalawa lang, baka may problema ka sa spiritual, o kaya baka hindi ka born again, baka naman ikaw ay pangmundo pa rin. Because the world cannot satisfy you eh. That's why you will find your satisfaction in the presence of God. Para kang tubig, para kang isda na ginawa para sa tubig, hindi ka mabubuhay pag walang tubig. Tama? Ganun lang yun, kaya hanapin mo yung tubig. So ginawa po tayo ng Panginoon para sa Kanya, kaya hanapin talaga natin Siya. Iwanan talaga natin ang mga bagay ng mundo para maka-fellowship natin Siya. Amen? Again, ang fasting po is not out of our desire to sacrifice only. It is driven by our joy. Okay? To have His presence. Ito po'y galing sa damdamin na naranasan mo yung Kanyang pag-ibig, na napuspos ka ng Kanyang pag-ibig, na lumigaya ka sa Kanyang pag-ibig, na gusto mong hanapin pa rin lagi yung pag-ibig na yan, na hindi natatapos. Okay. So, that's my first point. The source is love and glory. O ano naman kinalaman yan sa pagpapalayas ng masamang espiritu, Pastor? Mukhang nalilis ata tayo. Okay, so punta po tayo sa significance. The significance of prayer and fasting. Kanina, the source. Di ba? The origin of prayer and fasting. Ngayon po ay the significance. Saan ba galing ito? Number 1, binanggit ko po kanina sa inyo sa Mark 9:29. Okay, balikan po natin.
Ang salitang ito ay galing sa kwento na merong dinala kay Kristo na merong anak na inaalihan ng masamang espiritu at hindi pumapalayas ng kanyang mga alagad. At kung titignan po natin ang background, ito pong batang ito ay nagdurusa ng pagpapahirap na ginagawa ng demonyo sa kanyang katawan. No? Kaya, nung dinala sa Panginoong Kristo, once in a lifetime opportunity, no, na si Kristo ay nasa mundo at nasa lupa, talagang dadalhin mo talaga kay Jesus ang problema mo kasi wala namang ibang solusyon. So kaya pagdating kay Kristo, sa madalit sabi, okay, ang sabi ng tatay, dinala ko sa mga alagad mo to eh. Wala naman nagawa. O ngayon, ito, nasa harapan mo ako. May magagawa ka ba? Sabi ng Panginoon, napakahalagang talata, all things are possible to him that believeth. Joki, in God, there is infinite possibility. All things are possible. Only believe. Only believe. Sabi ng tatay, I believe, but help my unbelief. Parang nagkukontra, no? Parang naniniwala naman ako, pero totoo ba talaga yan? Gagaling pa ba talaga yung anak ko? Parang may... Naniniwala ako, pero parang hindi na eh. Kasi ang pagod na, ang dami ko ng pinuntahan, ang dami ko ng ginastos para pagalingin ang anak ko. Wala naman. Tulungan mo ako, Panginoon. Gusto ko magtiwala eh, pero parang ayaw ko, nahirap na ako, pagod na ako. Awang-awa na ako sa anak ko. Butot balat ng anak ko. Pinalayas ng Panginoon ng Espiritu. At pagkatapos, tinanong siya ng kanyang mga alagad, sa verse bakit mo napalayas? Sa verse 30, verse 28. Tingnan po natin, and when he was come into the house, his disciples asked him privately, pasimpleng tanong, makast out. Sumagot. Ilan? Verse 29. Ilan ang sinabi ng Panginoong paraan? Isa lang. Walang iba. Hindi dalawa. The urgency, the necessity of prayer and fasting, there is just one way for you to cast out the demon. Pero ang issue po dito, actually, hindi po yung casting out of demon. Hindi po kayo magpe-prayer and fasting para mag-cast out ng demon. Ang problema po ng mga disciple, okay, ay hindi po yung pag-cast out ng demon eh. Ang problema po nila, yung pong issue ng Panginoon sa kanila, unbelief or faithlessness. Okay? So, tingnan po natin ang verse na kanyang pinanggalingan. Nagsimula po ang kwento sa verse 17. Tingnan po natin of Mark 9. May dinala sa kanyang inaalihan ng masamang espiritu sa verse 18. Tuloy natin. Ang mga disciples mo hindi makast out. Verse 19. Binalingan niya ang mga disciples. Anong sabi niya? Basahin po natin. He answered him and saith, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him unto me. Ito po yung silakbo ng damdamin ng Diyos sa kanyang prostration. Ang tagal ko na kayong kasama at tinuturuan. Hanggang ngayon, faithless pa rin kayo. Ang tagal na ng Kristiyano, bakit walang pagbabago sa buhay nyo? Ano ba nangyayari? Ito pong faithlessness is the issue about casting out of demons. Okay? So, nabigyan ang Panginoon ng prescription.
the significance, because of its significance. The necessity of prayer and fasting, because of its significance. Ano yung significance? It's Christ's prescription for faithlessness. Number one, the significance is because it is Christ's prescription for faithlessness. The prescription. Sino po sa inyo ang parang alangan ng kanyang mga pananampalataya? Parang lagi akong gumagay-unggayon. Para akong nasa sakay sa bangkang pagay-unggayon. walang stability ang pananampalataya mo. Minsan nagtitiwala, minsan hindi. Ang sabi ng Panginoon, mag-prayer and fasting ka. Okay? Atin mo ng tinan, anong kinalaman ng pananampalataya sa pag-cast out ng demons? Bakit ang recommendation ng Panginoon sa tanong ninyo na bakit hindi namin ma-cast out? Kasi ang problema niyo nga ay faithlessness. Ngayon, kinakailangan umangat ang inyong pananampalataya. At ang pananampalataya niyo ay aangat lamang for one thing. One thing lang. Ha? Prayer and fasting. Pag sinabi kasing prayer and fasting, meditation sa presensya ng Lord. Pag sinabing presensya ng Lord, meditation sa kanyang mga salita. Pakikipagniig sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Yan po ibig sabihin ng prayer and fasting. Huwag kang kakain para ka lang kumain ng salita ng Diyos. Ang papakainin mo ay ang Espiritu mo para umangat ang iyong pananampalataya. Okay, ngayon, bakit po napakahalaga ng sinabi ng Panginoon? That is inclusive in general. Hindi po lamang yan sa prayer and fasting to cast out demons. Prayer and fasting is to increase the level of your faith. Why is it important? Okay, ito po yung inulit ko kanina ng topic ko ngayon ng umaga. Ang daigdig ng Diyos at ang buhay ng Diyos at ang mga bagay tungkol sa kadakilaan ng Diyos, mga pangako ng Diyos, mga bagay sa langit na mga espiritual na bagay, gusto ng Diyos mangyari yan sa mundong ginagalawan natin, sa buhay mo at buhay ko. Ano ang missing link? Para magkaroon ng katotohanan ng mga bagay sa Diyos, mga pangako ng Diyos, kasaganaan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, himala ng Diyos para mangyari sa mundong ito, sa buhay mo at buhay ko, anong kailangan mo? Pananampalataya! Kaya gusto ng Panginoon, gawin niyo ang lahat na magagawa niyo sa prayer and fasting para umangat ang pananampalataya niyo para maging totoo ang Diyos sa inyo. Dahil kita ng dyablo, kung hindi totoo ang Diyos sa buhay mo, tatawanan ka lang yan. Tawa niyo? Gusto niyo maging patawa kayo, hindi naman kayo clowns? Hindi naman tayo clowns eh. Ako nga, hindi ako nagpapatawa dito kahit bagay sa akin yun eh. Tama? O, natawa na siya, no? Bakit bagay sa akin magpatawa? Bakit? Mukha ba akong clown? Bagay daw pagkakalbo. Nasubukan niyo na po mag-prayer and fasting para tubusin pa rin mga tayo. Paano rin na? Okay. Kumakain pa fasting. Wala akong makain. Nabibitan. Ang prayer and fasting, marami pong benefits yan. Sabi ko po kanina sa aming topic kanina, pag mag-e-exam kayo, huwag kayong kakain. Kasi kapag gumagana ang tiyan nyo, maraming laman, ang utak nyo hindi masyadong gumagana yun kasi nandito nakafocus yung metabolism. Tip po yan, tip. Pag mag-e-exam po kayo, huwag kayong kakain. Huwag nyo yung overload. Mali po yung, nakakalimutan ko kasi wala akong agana, mali. Hindi po totoo yun. Pag wala kang kain, mas active ang brain. Yun po yung nabasa ko sa book, matagal ng panahon. Okay. Ang fasting po ay malaki ang pakinabang sa kalusugan. Okay? Kapag kayo po nagpa-fasting na matagal, humahaba po ang buhay nyo. Kasi nagkakaroon po ng secretion ang inyong katawan ng mga hormones. Okay? Nakalimutan ko ng pangalan ng hormones. Okay? For longevity ng life.
It builds you up physically. Pangatlo, ang prayer and fasting po ay nakakaganda ng kutis. Naalala ko po yung mga kaibigan ko nagpunta po ng Mexico at meron po doong mga monk, mga babae na ang gaganda daw nila, ang liliwanag ng kanilang mukha, pero ang edad po nila ay mga 80, 90 na. They are devoting themselves into prayer and fasting. Nagkikwento po yung nagpunta doon. Di ba? Nakakaganda ho yung prayer and fasting, nakaka-sexy pa. Tama? Tama. Pero ang intention po ng Panginoon sa fasting ay hindi po yung mga bagay na yan. Ang intention po ng Panginoon sa prayer and fasting is to be close with Him. Intimacy. Ngayon, anong kinalaman yan? Sa faith. Okay, ang meaning po ng faith, gusto ko pong magstay dito at dito ko po tatapusin. Saka na po yung last point. Marami akong mga sinasabi, hindi ko natatapos kasi mahalaga po na to. Hebrews 11. Hebrews 11:1. Bakit mahalaga ang fasting sa faith? At mahalaga ang faith sa pag-cast out ng demons? Huli ko yung tanong ha? Bakit mahalaga ang prayer and fasting sa faith? At bakit mahalaga ang faith sa pagpapalaya sa masamang espiritu? Sasagutin natin ha? Para pag tinanong ko kayo sa susunod, masasagot nyo. Okay? Ang prayer and fasting ay ang pagdidevote ng ating time sa pagbabasa ng Biblia. Hindi ka kumakain kasi pag hindi ka kumakain, mas lumilinaw ang utak mo. Nakuha niyo po yung point? Ulitin ko ha. Pag malinaw ang utak mo, napaka-receptive mo at ng spirito mo upang i-absorb ang mga salita ng Diyos at ang source ng faith is the Word of God. Faith cometh by hearing and hearing by the Word. Kaya dito ang pinakamalusog ang pananampalataya, ang matakaw kumain ng salita ng Diyos. Ang hindi kumakain ng salita ng Diyos, malnourished ang spirito ng mga yan. Sino dito malusog ang spirito? Huwag nang tumaas. Dahil ang sunod tanong ko, sino dito ang malnourished ang spirito? Hindi kumakain ng salita ng Diyos eh. Kaya huwag niyo pong i-judge ang mga taong slim na Kristiyano. Hindi niyo alam, busog na busog ang pananampalataya ng mga yan. Naalala ko po minsan, nakita po kami ng isang kakilala ko. Ano siya eh, parang pumayat ng masyado. Sabi na, nagkasakit ka ba? Hindi, pastor. Lagi kasi ako sa prayer and fasting. Pumayat. Kaso, maedad na siya kaya yung mga kumulubot. Kasi nag-sink na eh. Ang tawag doon? Nagsag. Nag-swing na yung kanyang mukha. Tapos yung mga balat niya, lumuyli na gano'n. Lalong tumanda ang tingin. Hindi naka-beauty sa kanya. Nag-prayer and fasting. Hindi bali lang ako ay butot balat eh. Di ba? Malakas naman ang espiritu ko eh. Kaysa malusog nga ako. Macho naman ako. Pogi-pogi. Di ba? Tulad ni Diego. Dalawang Diego dito, nasa likod yung isa. Di ba? Malnourished naman ang espiritu ko. Anong kinalaman ng prayer and fasting sa faith? Pagkain ng pananampalataya, ang prayer and fasting, the word and prayer, strengthens, levels up your faith. Ano naman kinalaman ng faith sa pag-cast out ng demons? Okay? Anong kinalaman ng faith sa pag-cast out ng demons? Natin sa Hebrews 11:1. The Word. Ang pananampalataya, ang substance. Kung kakalimutan to, substance is confidence in the Greek word. Ang pananampalataya, ang loob, confidence. Anong kinalaman yan? Pangalawa, ang pananampalataya ay ang kumpiyansa ko sa mga bagay na pinaniniwalaan ko, things that I believe, things that I imagine. It is my confidence in what I believe.
I believe that all my needs are provided. And I have confidence in that. That is faith. Pero kung namumroblema ka ng pangangailangan mo bukas, paano mangyayari sa buhay mo bukas, that's not faith. That is faith, F-A-T-E, kapalaran ng iyong inaasahan. But if that is faith, it will produce confidence. It will produce assurance deep within you. Faith is the assurance. The substance of things hoped for. Evidence is conviction. Ang pananampalataya ay ang kapanatagan, the confidence, at ito yung conviction. Ibig sabihin yung conviction, ito yung nagdidikta ng lakad ko, nagdidikta ng buhay ko. Ang pananampalataya ko ang nagdidikta ng aking mga sinasabi. Ang pananampalataya ko ang nagdidikta ng facial expression ko. Ang pananampalataya ko ang nagdidikta ng galaw ko sa buhay. Dahil ako'y may kapanatagan ng loob ng pinaniniwalaan ko'y totoo. At ngayon pa lang, pinamumuhay ko ng aking pananampalataya. Pag meron kang fear, that's not faith. Baka mangyari ito. Ano po, paano na lang to? Huwag po kayong magkaroon ng kapanatagan kasi nakikita nyo ang inyong nangyayari, nasasagot ang prayer nyo, baliktad po yan. Hindi pa sinasagot, panatag ng kalooban mo, na makikita mo ang pinaniniwalaan mo. That is faith. O ngayon, anong kinalaman yan sa pagpalayas ng Espiritu? Faith is the confidence of my authority that God gave me. Alam po ng Diablo yung, kaya ang tanong ko sa inyo, nababasa ba ng Diablo ang iyong isip? Hindi. Pero yung facial expression mo, nababasa niya yun. Kung nagda-doubt ka o hindi. Nag-aalangan ka ba o hindi. Di ba? Sino sa inyo ang magaling mag-decipher ng taong nagsisinungaling at saka hindi? Saan ka galing? Magaling po ang mga babae sa ganyan. Sa kaibigan ko. Magsabi ka ng totoo! Sa kaibigan o kaibigan? O, hindi napingot ang tainga. Sa patay, hindi. Kayang basahin ng Diablo ang facial expression mo, Leo. Kung nagtitiwala ka o hindi. Pagtatawanan ka lang, pag nakikita ang pagayong-gayon, ay. Lalaruin ka ng Diablo, kakainin ka niyan. Lalamunin ka niyan. Sige, huwag kayo magbasa ng Biblia. Sige, huwag kayo mag-prayer and fasting. Lalamunin kayo ng Diablo. Pangalawang bagay, anong kinalaman ng pananampalataya sa pag-cast out ng demons? Ang pananampalataya, okay, is a manifester. Ang pananampalataya ang nagmamanifest, nagpapakita ng mukha ni Kristo sa pagkatao mo. Yung kabanalan mo, kapakumbabaan mo, pag-ibig mo, nababasa ng Diablo kung totoo si Kristo sa'yo. Kaya nung nagpalaya siya ng Espiritu yung mga taong walang Kristo, di ba? Anong sabi ng demonyo? Kilala ko si Kristo, kilala ko si Pablo. Sino kayo? Wala kayong authority sa akin. Wala kayong Kristo. O kahit may Kristo ka, hindi gumakita si Kristo sa'yo, tatawanan ka lang niya. Kaya kapag ikaw ay may pananampalataya, mataas ang level ng pananampalataya mo, kitang-kita si Kristo sa'yo, parating ka palang tumatakbo ng demonyo. Kasi kita niya ang Panginoon sa'yo eh. That is what faith can do. It can manifest Christ in your life. Nakikita ng Diablo ang mukha ni Kristo sa'yo, kaya takot sa sa'yo, meron siyang kinatatakutan sa'yo, meron kang authority. Pero ikaw lang, wala siya. Dadambahan ka niyan, lalamunin ka niyan, lalabahin ka niyan. Pero pag nakita niya si Kristo sa pagkatao mo, tatakbo na siya sa'yo. Isang kaway mo lang, isang kompas mo lang. Kaya mga kapatid, finally, I will end with this. Finally. Ito pong topic na ito ay mahalaga na dinala ng Panginoon sa atin. Kasi ang pagpapalaya sa masamang espiritu, unang-una sa lahat, generally speaking, ay sukatan ng iyong pananampalataya kung nasaan ka. Pero ulitin ko, ang pananampalataya at ang pagkakatpo ay walang kinalaman lamang, walang kinalaman lamang sa pagpapalaya sa masamang espiritu. Ulitin ko, ang pananampalataya mahalaga sapagkat ito ang pagdadala ng katotohanan ng Diyos dito sa mundo. Tayo ang magdadala ng katotohanan ng Diyos dito sa mundo. Gusto ng Diyos maging totoo sa sayo. Amen? Patotoo mo yan eh. Ang tagal mo nang nananampalataya, pero walang galaw ang Panginoon sa buhay mo. Parang walang galaw? Mayroong tanong ka. Ano nangyari sa'yo? Bakit parang walang galaw? Ba't parang paikot-ikot lang ako dito, wala akong nararating, para akong trumpo. Buti pang trumpo, pag tigil ang ikot, gugulong sa tabi. Gumulong, may narating pa. Di ba? Hello?
No, hinahamon ko po kayo mga kapatid. Next point ko sa susunod. Mahalaga po yun is protection against worldliness. Prescription, okay, for unbelief or faithlessness. Next point, protection against worldliness. The more you love Christ, the more you hate the world. The more you love the Lord, the more you hate the world. And the more you love the world, the more you hate the things of God. For sins and the sorrows for the joy of having you with Him. Is that what you are saying to God now? I am willing to give up everything. Makaniig ko lamang ang Panginoon. Are you taking the prescription of the Lord Jesus Christ against our faithlessness? That I will do prayer and fasting? Kung wala kayong desisyong nagagawa ngayon, sayang. Magdesisyon ka ngayong araw na to. Lord, I will give up this, I will give up that, I will give up food. I want a fellowship with you because I love you this much. And when we are most satisfied in Him, He is most glorified in us. It's an expression of our joy in His presence, willing to sacrifice everything. Tayo po'y manalangin. Ama namin, maraming salamat. Purihin ka, O Diyos. Sa umagang ito at naihayag namin ang prayer and fasting is born out of love at nawa, Panginoon, ay may pahayag namin sa inyo ito sa pamamagitan ng prayer and fasting ang pag-ibig namin sa inyo. Maraming salamat po. Basbasan, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa mga desisyong nagaganap ngayon. Sa bawat puso ng bawat isa, Lord, we will give up everything. We will sacrifice food and eating just for the sake of our love for you to be expressed and to feel your presence. Thank you, Lord God. Continue to talk to us. Continue, Lord God, to embrace us with your love. Thank you so much. In Jesus' name, amen. Amen.